Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister alet. CR tayo, let's go! Hello. Hello. Hello! What's up? Ito, meron akong ask ko lang. What's Magkano ang basic salary ng mga yaya nyo? Hala, Saka tinatanong ba yan? Anong job description? Oo, kasi alam mo, di ba ako bago lang ako kumuha ng yaya eh. Ang akala ko dati, or bago ako kumuha ng yaya, akala ko pag yaya, parang pwede rin siyang all around. Hindi pala, kailangan mag-aalaga lang siya ng bata. Akala ko ganun. Kunyari, pagka tulog yung bata, maglilinis siya, maglalaba siya. Hindi pala. Kailangan bata lang. May basic salary ngayon na dapat, di ba? O, magkano? Minimum wage? No, magkano ba? 600, Per day? 645 per Per day. day? Taas na pala. Mm-mm. Magkano yun? So, magkano yun? Kasama weekend? Kasi kung Times stay in, 20 lang, di ba? Eh di, Kasi kung 5 times a week. 12,900 Talaga? kung per day, kung times 20, yung hindi kasama yung weekend. Mm-mm. SSS pa. Hindi, pero sige, oh, ayoko na kapag sabihin yung ko mga- magkano yung ano na yaya. Oo nga eh. Hindi, madedemanda ka ba kung hindi minimum wage ang helpers? Di ba naman yata pag kunyari employed talaga with the paperwork and Oo. kasambahay. Na technically parang ano lang siya, ano ba, parang casual employee, parang ganun. So, magkano nga? So, 12,000. Wala sa Magsistick na lang 12,000. tayo. O Mga sabihin na, ganon. ay, wala sa 12,000 yung sa akin. Sa akin din, wala din. Oo. Parang yung mga hindi ko sinasabing ito yung pasweldo namin dati. Pero, May disclaimer agad. Okay. pero sa mga posting dun sa group, yung mga Las Piñas homeowners group, ganyan. Mga 8K, 10K, ganun yung mga range. Okay, ayun, mga ganun nga. Yun, ganun din yung sa akin. Pero hiwalay, very specific yung work nila. Isang tagaluto, tapos hiwalay, isang tagalinis, tagalaba. Mm-mm. Ay, wow. Iba pa pala yung luto. Dapat pala may 12K ako per month. 24K pala. Oo. Para maka-afford ka ng dalawang yaya. Kaya, sige. Sige, doon na lang muna tayo mag-stick sa 12,000 a month. Kasi yun yung, yun yung computation natin. Kung 645 a day, times 20, so 12,000 something, di ba, Jeannie? Kaya natin pag-uusapan to. Alam mo kasi, itong si Claudine Barreto. Pucha, ang dami niyang, gustong mangyari sa isang hinahanap niyang assistant. Di ba, recently nag-post siya sa Instagram. Naghahanap daw siya ng assistant accountant. Tapos 2 times a month lang magde-day off. Tapos ang gagawin mo, magtitingin ka sa mga anak niya, sa mga bata, babantayan mo, samahan mo siya mag-shooting, i-accounting mo yung pera niya every week kung saan napunta, makikipagpuyatan ka sa kanya. 'Di ba? Sana lang yung sweldo nito, hindi lang 12,000 ang sweldo niya. Malamang. Pero, Sinabi ba girl, niya magkano? wala siyang sinabing magkano. Pero hindi kaya ng isang tao to, di ka na matutulog. Di ba? Parang sinasabi niya, yaya plus assistant niya, diretso. Oo, at saka accountant pa. Gusto niya, accounting pa yung pera niya. Tsaka 3 yung anak niya. May isa doon maliit pa. Gaano ka bata? 7 siguro or 8. Yung boy. Parang 2 adopted children. 2 adopted children. 1 son with Raymart. Ata. Di ba? Hindi kaya ng isang tao yan. Siguro kailangan mag-interview para Tapos, sabi niya pa, kailangan daw multitasker kagaya niya. Multitasker ka na pala, dito na lang. Oo nga, ikaw na gumawa lahat. Kaya mo. Naghahanap ka pa. Siya na magyaya. Ano ba ito pinost niya as in parang wanted?
Oo, sa Instagram niya hanggang ngayon, nandun Hindi sa naman feed niya. wanted, looking for. Wanted. Si Neri pala yung wanted. Bumalik. Pero kung ganyan ang job description mo, magkano dapat ang sweldo niyan? May age limit ba siyang nilagay? Or age Wala. requirement? Wala. Ikaw, Jeline, kung mag-oo ka sa ganyang job Parang description. ayoko. Ako din nananapaksiklod din eh. Oo nga, no? Hindi, baka kasi ang pinaka-selling point din niya, you'll have you can witness the celebrity world. Parang ganyan. Tangina. Di ba? Some people would want that. Yung mapapasukan mo yung ganyung mundo. Na parang pwede mo ipagmalaki na amo mo si Claudine Barreto. Oo. Ganyan. Oo. Tsaka sabi naman niya assistant hindi naman parang alala. Nag-a-apply lang yan sa mga nasa probinsya. Hindi yan, kung Manilenyo yan, hindi yan kakagatin. Oo. Kasi 'di ba alam mo na hindi naman sa ewan ko kung degrading ba to na yung iba nga 'di ba makapag-post lang na may kasamang artista pagkadating mo sa probinsya iba tingin sa ng tao. Ano? Sikat 'Di ba? ka na. Para nakaangat-angat ka na tayo. Nakaangat-angat Nakita. ka sa buhay. Nahawakan ko nga yung maruming panty ni Claudine. Ako naglalabay. 'Di ba? Ibang level yun. Oo. Ano yan? Si D, sobrang sikat. May isang album yan sa Facebook na puro Jana artista Jana. yung kasama. Hindi ko naman nalaba yung panty nila. Picture lang. Grabing elbows lang. Rapping elbows. So ano dapat yung sweldo pag ganyan? 80 to 100. 80 to 100. Siguro. Kasi kung may accounting pa, ibig sabihin nakapag-aral yun. Oo nga. Diba? Naghanap siyang accountant. Mahal kaya yung mag-hire ka ng accountant. Sakto na nakakatakot siyang boss eh. Buti sana kung ibang artista, Sharon Cuneta, papatulang ko yun. Kung siya, ang amo mo. Tsaka may galante lechon ako yun eh. araw-araw. Oo. Namimigay ng mga alahas yun. Totoo nga. Yung yaya niya dati, pag naglalakad daw sa bahay, suot yung mga alahas ni Sharon. Baka naman wala si Sharon pag sinusuot. Hindi, yaya niya. Kasi parang yaya niya simula nung bata siya. Parang nanay yung tingin niya doon sa yaya niya. Pinapasuot daw niya, pero binabalik naman ng yaya. Diba, tsaka yung ibang Rolex, halimbawa, pag hindi mo kasi isusuot, tumitigil. So, minsan daw yung yaya niya nagsusuot para paggalaw-galaw. May purpose pala. Dapat sinisweldohan niya pa rin yung yaya niya sa pagsuot ng Rolex. Ano pa rin yun eh, trabaho pa din yun. Hindi, alam mo yung yaya niya, may picture ako maski dun sa yaya niya eh. May picture ako dun sa yaya ni Sharon. Ang kwento, matanda na, tas nag-ulyanin na, pero wala kasing pamilya. So doon na tumanda sa bahay ni Sharon. So siya na yung nag-alaga. Bumaliktad na, siya na yung nag-alaga nung tumanda na yung yaya niya. Okay. Bait, no? Oo. Ang isa pa pinapakain niya ng lechon araw-araw para mapabilis yung namatay. niya. Hindi, patay na nga. Matanda na nun eh. So wala na, pumanaw na rin. Ang isang mabait din, si Isabel Daza. May mga, basta well compensated yung mga helpers niya, mga yaya ng mga anak niya. Oo, yun naman yata talaga sikreto para tumagal yung yaya sa inyo eh. Yung well compensated, komportable sila, may privacy din sila, alam mo yun. Kapit buhay sila, hindi yung parang servant yung talaga yung treatment. Oo. Yung pag yun yung nakakahiya din eh, yung pag kunwari day off nila. Pagbalik nila, ang daming hugasin, alam mo yun, yung hindi ba, yung talaga nag-day off din lahat. Diba dapat kung magde-day off sila, dapat ikaw na rin mismo yung maglilinis ng mga kalat mo, diba? Hindi eh, yung iba daw, yun yung number one na naririnig ko sa mga yaya eh. Pagbalik nila, mas marami pa silang gagawin dahil nga talagang hindi din sila naglinis, hindi din sila talaga naghugas ng pinggan, yung mga ganun ba? Walang initiative doon sa mga kumbaga parang tayo, kung nagbakasyon tayo, pagbalik natin, ang daming email, alam mo yun? Natambakan. Parang ganon. Oo.
Kayo, ano tingin nyo pagka kunyari, pinapa-uniform yung mga yaya or mga katulong? Is it okay or not okay? Kung okay sa kanila. Kasi kung sa akin naman, ang naiisip ko dyan, hindi, may ibang mga yaya or mga tao din kasi na para hindi na ako mag-isip kung anong susuotin ko Oo. paglabas. Oo. Yung mga ganun ba? Eh di mas okay sa kanila. Meron naman yung ibang yaya na gusto nila pag lumalabas sila, paporma sila para mag-picture-picture din sila sa labas. So depende din sa kanila yun. Ako may ako dyan. Ako dahil nga, tayo na, yung yaya kasi na nakuha ko. Super pek-pek shorts. Oo nga. Super spaghetti Kita nga strap. namin CCTV mo para wala. Oo. So, yung mga first, la bandera na talaga namin siya. Kahit nung naglalabas siya, ganun siya manamit. So, akala ko, pagka nag-alaga siya ng bata, mababago. Kasi syempre, bata yung alagaan niya. Girl, ganun pa din. Minsan naka-miniskirt. So, dumating ako sa point na tinanong ko siya na, Day, baka pwedeng, sabi ko, gusto mo bilan kita ng uniform, yung parang sa mga nurse. Sabi ko, yung scrub suit, mga ganyan. Oo. Sabi niya, hindi ako magsuot niyan. Sabi sa akin. Hindi, baka kasi tinitipid niya yung mga lalabahan niya. Pag miniskirt, mas Hindi. konti tubig doon. Tapos sabi ko, hindi, parang inano ko na lang na hindi, sige, kahit paglalabas lang tayo. Kunyari, dadalhin ko si Donkey sa opisina. Sabi ko, kasi kailangan formal doon. Kung hindi pa pwedeng nakaano. Tapos parang yung oo niya, parang, oo, sige, para tumigil ka na. Okay, ba't ka bumubulong? Maririnig din niya to sa Spotify. Hindi naman. Hindi niya alam na may podcast tayo. Hindi ko kasi nasabi. So, yun yung, doon, basta pag nakikita ko siya, gusto ko siyang ipag-uniform. Kaya lang. Ala, padakit mo na yan! Kaya lang, ano tawag dito? Ayoko din siya ma-offend kasi mamaya layasan ako. Ang hirap ng walang yaya. Oo. Tsaka parang love na love niya si Donkey doon sa mga Ang mga Totoo ito. naman. Gusto niya daw yung French maid. Yung parang Ay, may nakaganon. Feathers, feather duster. Ako nakwento na ni GB to sa Cool Pals eh. May yaya kami. Ganyan din, short shorts. Tapos, nung bata-bata si Fonzie, nung mga kinder, nursery, mga ganon, si Fonzie dun sa school na yon. Siya yung nagbabantay doon. Short shorts siya, kung short shorts. Tapos nakatangring, ganon. Wow! Napakinggan ko yan. Tapos may time na meron dun sa tabi ng school kasi may salon na nagbibigay sila, yung nagpa-practice yung mga makeup artist nila. Na so tumambay siya doon. Dalawang yaya yun na pumunta doon. Tapos pagbalik nila, naka-makeup, full makeup, tapos yung buhok nila, yung ayos-ayos kasi practicean nga sila. Tapos nagulat ako, sabi ko, saan kayo galing? Hindi, ma'am, kasi merong may nagpa-practice ng makeup doon, tsaka hair and makeup. Kaya nagpagawa na sila. Sa akin, okay lang naman yung ganon. Pero pag yun nga, kunwari kailangan ng mga formal events, kailangan din, suot din sila ng tama. Alam mo yun? Hindi yung nakikita na yung yung puwet nila. But sa Hollywood, ang daming nalilink dun sa mga nanny ng mga anak nila. Dito, parang bihira na. Yung mga celebrities, meron bang mga napapakasalan yung mga yaya ng mga anak nila? Di ba si Ben Affleck? Tapos yung reason kaya naghiwalay si Gwen Stefani tsaka yung husband niya, dahil sa nanny din ng mga anak nila. Si Robin Williams, may anak sa nanny ng mga anak nila, yung Pinay, yung half Pinay. Kasi ang nanny nila, hindi naman ibig sabihin na sila kumbaga parang part-time job lang naman nila yon. Pero mga estudyante yan, mga working people yan, kumbaga second job nila yan. Kumbaga parang mga professionals din sila. Kumbaga second job lang nila. Talagang number one iniiwas talaga. ko na nga iniiwas ko na. Number one. Tain na kasi, yung mga yaya sa States,
mga blandina. Syempre, yan talaga fuckable. Di ba? Ito dito yung mga yaya, Regal Shocker. Ang gago ka. Gogo mo. Ang gago mo. Di ba nga yung yaya nila, Gwen Stefani, as in ginagaya pa yung mga wardrobe niya. As in ginagawa niya na gusto niyang kamukha niya si Gwen. So, na-attract yung asawa ni Gwen. Shit. Pero ngayon ba, ramdam nyo pa rin ang discrimination sa mga helpers? Di ba may time, sa isang resort, I think it was Balyesin, inis na inis yung amo kasi yung menu, may nakalagay doon, Yaya's Meal. Parang she was offended on behalf of the Yaya. Na, yung Yaya's Meal masarap kasi parang adobo yata or some sort, na parang why would you enforce that only one meal to my yaya? Parang One viand. Why that? Diba? Parang I can order anything for my yaya. Why would you have to name that Yaya's meal? Pero ano kasi, may iba din na parang ayaw nila yung mga kakaibang pagkain. Diba? Yung mga yaya mismo. Gusto nila yung familiar. Exactly. Mga kanin, ulam. Baka kasi sa Balyesin, mga pagkain. Doon mga... Fancy, mga... Gourmet. Gourmet. Kaya nga. Same Pero thing as hindi na kiddie problema meal. Pero hindi na problema ng restaurant yun. Kumbaga parang ang problema lang nila, kailangan nila may rice meal sila, meron silang salad, meron silang pero wag nilang ilagay pangalanan yan. Filipino na lang, Filipino food. Oo, Filipino food, parang ganun. Yeah. Well, parang ang intention yata same thing as when you see kiddie meal, kids meal. Diba? So parang madodraw na yung attention mo dun sa certain meal na yon as suggestion na ito yung pwede kainin niya. So, pero kasi ang kiddie meal, kaya kiddie meal siya, alam mo, konti lang servings nun. Small portions lang. Pero yung yaya meal, ano yun? Parang may 2 cups of rice, ganun ba? sa daspan daw sinaserve. Saan? Joke lang. Kasi pagka kiddie meal, yung plate mo sa sakyan. Well, yeah. Come to think of it, parang Nag-explain ka ba? May added discrimination pag gano'n. Nag-explain ka ba? Oh, no. Pero nowadays, madaming families na wala nang kaya na without help. Tingin ko Oo, lalo kung basic lang naman at hindi naman kayo ganun ka-busy. Pag dami ng Grab. Ang dami ng pwede kainan sa labas Daming laundry shop. Ano pa ba yung service? Cleaning service. Oo. Perfect. Ang problema ko lang sa pag ganyan, yung kainan, pag kunwari, bago pa lang yung baby na kumakain ng solids. So parang, yun yung kailangan ko ng tulong. Ako rin, hirap ako ngayon. Nagsasolids na to. Oo, yun nga. So paulit-ulit lang kinakain niya. Di ba hindi din pwedeng masyadong, hindi pwedeng Parehas. yung may salt, hindi pwedeng oo. may sugar, di ba? Oo. Dapat bland lang. Muna. Tsaka yung the way you mash it, dapat hindi nakaka-choke. Oo. So yun, medyo mahirap pag, yun, kailangan talaga ng help pag ganun. Ngayon, mga fruits lang kami tsaka cereal, tsaka yung mga pouch, ready-made. Kayo ba, Jeline, ngayon may helper kayo? O kaya naman na? Wala, kaya na-busy ka with the pug, no? Ang hirap din ng role ng fur parent. Lalo na yung baby, yung pupu yan ng pupu Kakalat talaga. Forever yan. Forever yan, no? Oo nga, no? Kaya deserve talaga nilang mabati sa Mother's Day at Father's Day. Pwede bang ibang day na lang? Uy, hindi Kaya si Kay, pinamigay na niya yung aso niya. Talaga? Uy, pero tama din kasi 'di ba natutulog siya dun sa kama. So baka magselos siya kapag natutulog ba yung aso niya sa kama niyo? Ay, kami hindi. Yun sa akin. Kasi hindi naman siya lumalabas ng bahay. Dito lang siya sa bahay. Kami sa baba lang. Pero na-evict na siya dito.
Well, ang pinaka-problema ko kasi sa kanya, sobra siya tumahol. So, every time natatahol siya, nagigising si Donkey. Kaya talagang nag-decide na ako na ipaampon na lang muna siya. Mm-mm. Ano yung tentative? Babawiin mo eventually? Well, Hindi na. pansamantagal. Hindi na. Hindi Tsaka na. na-enjoy ko na kasi yung Pansamantagal. di ako naglilinis ng pupo, di ako Oo. naglilinis ng wiwi. So, mukhang doon na siya ng pangmatagalan. Pag-college na si kakilala mo. Donkey. Pag-college siya Oo. si Donkey. Oh, no. Kilala mo kung sino yung Oo, pinagbigyan? family friend namin talaga. Tsaka talagang maano sila sa aso. Aso, sa pusa. Sobrang katabi din nila matulog si Tyson dun. Kayo ba meron ba kayong aso? Or ano? Meron, si Taco. Nasa baba siya. Sino nag-aalaga dyan? Yung kasambahay, Nung wala kayong kasama. Di ba may time na wala kayong kasama? kami. Talaga? Oo, yung mga bata. George. No. Di ba? Alam mo yung naiisip ko ngayon yung sentiments ng ng mga kasambahay pagka may aso. Na dagdag pa ng gawain nila. Tas ang maglalaro yung amo. Pagkapapaliguan sila na. Oo, pagpupo, Kawawa ihi, naman. pag Parang lakad sa baby nga labas. talaga. Pagka madumi, yaya, pakiligo na. Oo. So, si Pagka Claudine ba may mabango, akin pets? na. Si Claudine may pets ba din? Oo, si Hindi ko Raymart. Ay, gago. May pets nga? Wala. Alagaan pa ng assistant niya. Wala namang na-mention. Pero meron ba kayong like yung mga memorable na yaya nyo? Pwedeng hindi sa anak nyo, pero personal nyo. Kunyari, growing up, may taga-alaga kayo, Ay, ganyan. meron. Kausap ko nga siya nga hanggang ngayon eh. Nasa Singapore na siya matagal. Matagal na siguro mga 20 years or something. Basta nasa Singapore na siya. Yaya yun nung buntis pa daw si mama sa akin. Kasama na siya doon sa bahay. Tapos nung nandyan na ako, siya yung nag-alaga sa akin. Tapos parang lagi ko siyang kausap ngayon tungkol sa mga pagtatahi, pag-weave kasi siya yung mahilig mag-arts and crafts nung bata kami. So parang feeling ko Na-pick up sa mo sa kanya, kanya. oo, feeling ko na pick up ko sa kanya yung yung arts and crafts kasi siya yung gumagawa lahat ng mga project ko noon. Oo, basta pagdating sa mga tahi, ganun, pinapanood ko siya kung paano niya gagawin. So ngayon, lagi ko siyang kausap. Hanggang ngayon kausap ko siya. Tapos kapag umuwi siya, may mga pasalubong siya sa amin. Alam mo 'yun? Mga ganun. Anong So, naging work niya sa Singapore? ganun din. Yaya House din. help din. Oo, house help din. Tapos sabi ko, uwi ka naman nang mag-business tayo nung yung mga, yun nga, yung aruga, yung arts and crafts. Siya magtatahi, siya yung hand embroider, parang magaling siya eh, sobrang ganda ng mga gawa niya. Ayaw naman niya, parang mas na-enjoy niya yung wala siya sa probinsya. Wala siya kasi ang dami chismosa doon eh. So, mas maganda, mas gusto niya yung malayo sa Tapos, bisita na lang siya, ganon. Yun Pero siya pag ganun, yung retirement, halimbawa, nag-ibang bansa, babalik din sa Pilipinas yung mga yan eh. Oo. Hirap mag-retire sa ibang bansa. Di ba? Oo nga, oo. Nagpupundar naman siya ng bahay eh, habang nandun siya. Parang, May anak ba siya dito or? wala, single siya. Siya panganay. Lahat ng mga kapatid niya may mga anak na gano'n. Siya lang yung Parehas tayo, Jeannie, ng yaya. Ganyan din nangyari sa yaya namin. Panganay siya, tapos siya yung una nagtrabaho. Siya nagpaaral sa mga kapatid niya. Tapos, all her life, kasambahay siya, yaya namin. Tapos di na siya nakapangasawa. Oo. Pero ngayon, mas masaya naman sila. Oo, sabi nga niya. Nakikita daw niya yung mga buhay ng mga kapatid niya na may asawa. Ang hirap daw. Oo. Ngayon, parang on call siya. Once in a while, pagka kunyari kailangan ko ng tulong sa pag-alaga ng mga bata, pupunta siya dito. Pero 60, na siya eh? 68? Makakaipon ka rin kapag stay-in ka kasi wala ka masyadong gastos. Oo. Wala ka ng renta sa bahay. Pagkain mo, sagot na rin ng amo. Tsaka kung naubusan ka ng toothpaste, pwede mong gamitin yung toothpaste ng amo mo.
Ay, totoo, humihingi sila sa amin. Hindi, syempre, hindi naman namin pinapahiran yung toothbrush nila. Binibigyan namin ng buo. Ano ba yun? Imagine kita, di, hawak-hawak mo yung toothpaste. Kasi ikaw lang yung maglalagay dun sa toothbrush nila. Taas, no? Ang taas. Sobrang halatang ayaw idikit. O siya, mula sa kaboses ninyong may pinagmanahan sa Yaya, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses ninyong secret na lang kung magkano ang pinapasweldo sa mga yaya dati, Jean Cubillas. Mula sa kaboses yung nakarasyon ng toothpaste, si D. Sa kaboses niyong may yayang with pleasing personality, kay Asko, kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.